Sam. Magandang umaga po, Sir Arnold and Sir Ted. Mhm. At magandang umaga sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Opo. Sec, overloading and overcapacity yung initial findings ninyo ano sa paglubog nga po nitong ferry diyan sa may Basilan. Lilinawin ko lamang po kasi binabanggit po ninyo dito ito yung rolling cargos at yung mga tao rin mismo, no? Oh, not necessarily rolling cargos lang o mga tao, pareho talaga na nag-overload. Tama po kayo, Sir Arnold. Unang-una po, doon sa paunang investigasyon po ng ating Marina as well as yung PCG po, nakita po natin na sobra po sa low passenger capacity po yung nailagay po sa vessel po. Kaya nagkaroon po ng konting overloading. At the same time po, base po doon sa investigasyon ng Marina, medyo mas bumagal ang paggalaw ng barko dahil masyado po mabigat ang kanilang mga dalahin, lalo na yung mga rolling cargos as well as yung mga bulk cargo po nila. Mhm. Okay. Doon nga po sa punto na ayon din po sa inyong investigasyon, hindi sinukat yung timbang ng mga rolling cargos. Oho, ano po Opo, ba yan? Normal po ba na paminsan-minsan kapag ganitong van, ipinagpapalagay na lamang, halimbawa, di ho ba mga sasakyan yan? O kaya yung ganitong motorsiklo, o ganito, pinagpapalagay na ganito yung timbang, o kailangan talaga na merong actual na, kumbaga, parang weigh-in? Tama po kayo. Dapat po may actual weighing po ang bawat cargo na pinapasok po sa ating mga barko. Dahil nandun po sa manifesto na dapat nire-report pagdating po ng pinapasa natin sa mga marina as well as PPA authorities. Mhm. Ayan. At doon nga po sa puntong yan, kung sakasakali, dahil nga ho nag-overload Oho, nag-overcapacity na sila. Meron ho ba kayong nakikita rito na regularity? Meron ba mga under the table dito para maisakay itong mga hindi naman na dapat maisakay ng mga rolling cargos? Well, ganito po yun, Sir Arnold. No? Sa unang tingin pa ho natin, marami na pong violations na nagawa ang itong Allison Shipping or itong shipping company natin dahil nag-overload sila at saka may mga siguro mabibigat na mga cargo sila na hindi po natin na weigh. So basically po, yon may violation na po. With regards po sa mga bayaran o mga corruption po na nangyayari, ina-assume pa ho natin yan. Kasi ang tanong po natin is bakit pinayaan po ng mga authorities natin na nagkaroon po ng ganitong mga insidente, overloading, overcapacity. Okay. Dito naman po, no, puntahan naman natin yung mga tao. Hingi lang po ako ng update kasi nga ho, talagang lumampas din yung bilang ng mga tao. Kanina, sinubukan ko, correct me if I'm wrong, binilang ko yung mga tao, yung mga passengers na allowed lamang. Yung limit ng vessel ay 352. Tama po ba? Ayan, 352. Tama po yun. Yan yung pinaka-capacity niya. Pero sa ngayon nga ay meron ng 368 na mga tao at yung 52 nga po doon, yun yung mga wala ng buhay. Opo, siguro let me correct you po. As of February 11, 372 na po ang confirmed passenger and crew po. So 293 po ang survivors, 52, tama po kayo, 52 po ang na-recover at 27 pa ho ang missing. Meron pa po ba tayong mga hinahanap o meron pa yung yung iba ho kasi naghahanap pa ng kanilang mga kasabay, mga kamag-anakan, hindi pa rin nakikita, may update na po ba tayo dyan? Well, ang updates pa rin po natin as of, gaya nga na sabi ko po, as of February 11, yung mga passengers in the manifest, yung na-declare po is 19 pa ang nawawala. At may mga passengers
din na hinahanap po ng kanilang mga kaanak, mga wala po sa manifest state, at sa mga grupo, listed grupo, 6 po ang wala pa, hindi pa nahahanap. Okay. Sige. Kukumustahin ko na ramang din po ang itinatakbo nito namang mga administrative cases dahil kayo po ay magsasampa na nga o magfa-file na ng administrative cases laban sa Allison Shipping Lines. Kumusta na po ito? Unang-una po, nagpe-prepare na po kami for ng mga administrative cases for the revocation or cancellation po ng CPC po ng Allison Shipping Line. Yung po yung una pong natin ginagawa, at ang pangalawa po is since may konting kapabayaan po sa ating mga kawani sa Marina as well as sa PCG, nag-file po tayo ng mga preventive suspension sa 8 kawani po ng Marina as well as 6 na kawani din po ng Philippine Coast Guard. 3 po doon sa Marina is formally charged na po. Yun po ang information na binigay po sa akin ng Marina. That's it. Okay. Asek, ganito po, para mas malinaw po itong ating usapan at mas klaro po ang lahat ng responsibilidad and moving forward po, para nga ito'y hindi na po talaga maulit, klaruhin lang po natin muna, point by point. Ano ang sinasabing paglabag ng Allison Shipping at ano ang mga posibilidad na kanila pong kakaharapin na mga sanctions? Well, una-una po, based on the initial or preliminary report po ng Marina as well as ng PCG po, meron pong overloading or overcapacity po na nagawa. Pangalawa po is nag-issue po ang Marina ng Certificate of Seaworthiness even with the fact may report po ang third-party classification society na nagbigay ng mga different important mga defects po pagdating po doon sa ship na yon. Kaya these two are very important things na magiging basis po natin para sa kansalihan at i-revoke ng CPC po ng Allison. Opo. Kumbaga, under review ang CPC and then the pinaka mabigat na penalty ay yung kanselasyon ng Certificate of Public Convenience. Tama po Okay. yun, Sir Ted. Alright, sige. Basically, lahat po ng ship po nila ay Opo. magagrounded. Yes, sir. And then sila po ay responsable na sagutin ito, itong mga kasong ito na kanilang kakaharapin. Alright. Dito po muna ako sa overcapacity na binabanggit po ninyo. Opo. Overcapacity ng mga sakay na tao. Yes po, sir. Okay. Sige, kasi nga meron ka manifesto at merong actual na mga survivors vis-a-vis sa mga na-recover na mga casualties. Kaya po, ilan po so far ang overcapacity po sa tao? Well, kung bibilangin po natin yung datos na binigay po sa atin ng Marina as well as DCG, 372 po ang confirmed na nasa pasahero po ng pasahero at crew ng MV Teresa Kirstine 3. At ang allowed capacity lang po ng ship na yon, ng barko, is 352. So makikita po natin kaagad dito na 20 na po ang over capacity po nila o sobrang pasahero po nila. Okay, sige. So doon pa lang po sa bilangan ng actual na pasahero vis-a-vis the manifest at yung pong allowed na passengers kasama ang tripulante, sobra na. Doon po sa overcapacity sa kanila pong cargo. Roro po kasi ito, di ba? Merong rolling cargos and merong pong bulk. Ano po ang inyong basihan para sabihin na ito po ay overcapacity? Unang-una po, base sa investigasyon ng Marina po, una is that hindi po sila dumaan po sa mga weighing scale. Unang-una po yon na dapat po nakasulat sa manifesto kung ilan ang kilo, how the weight of the cargo po. Kailangan na mailagay po yun sa manifesto. Yun po ang unang-unang violation nila.
Pangalawa po, based doon po sa mga reports as well as mga testimony po ng mga survivors, medyo mabagal daw po ang paglakad o travel po ng barkong yon. So it means na medyo overloaded po yung capacity po ng barko Okay, sige dahil po. sa sobrang bagal. Sige po, nabanggit nyo po, meron pong dapat na weighing, pagtitimbang sa mga cargo, sa mga rolling cargos and bulk. Tanong po namin, saan po ito nang galing na pantalan, ASEC? Sa Kwan po, sa Zamboanga Port po. Zamboanga Port. Zamboanga Port is operated by whom? I think it's a privately operated port, Zamboanga, but under po sa PPA po, Philippine Ports Authority. Yan ho bang Zamboanga privately operated port under PPA ay may weighing bridge, may weighing scale para po sa rolling cargos? Meron po silang weighing scale pero based on the report, ang naweigh lang po nila is yung bulk cargo po and not the rolling cargos po. Why is that so? But according to Marina, it has been the practice po ng port na yon. But of course, still subject to validation po. Sir, can you speak louder please? According to Marina, I'm sorry, sir. Actually po, according to the report of the Marina, regular po na hindi po dumadaan ng mga rolling cargos sa weighing scale po ng port. Ang usual na ginagamit lang yung weighing scale is pagdating po sa mga bulk cargo. okay, sige. So himayin natin yung sagot mo, ASEC. According to Marina, sabi po ninyo, may weighing scale, may weighing bridge diyan sa Zamboanga Port. Okay. Ngayon, sabi po ninyo, hindi dumaan itong mga, para ma-establish natin na overloaded yung barko, hindi dumaan sa weighing yung rolling cargos, yung mga truck na may kargamento na pumasok sa barko. Sabi po ninyo, according to Marina, it is common practice na hindi dumadaan doon sa weighing bridge yung rolling cargos. Common practice, is that regular? According to Marina. So, paano po yun nangyayari na kung meron kang weighing bridge, tapos pumapayag yung Marina na regular practice yun ng shipping companies dyan, lahat na nag-ooperate na hindi tumaan sa weighing bridge yung rolling cargos? Tama po kayo, Sir Ted. It's really outside the procedure. Kasi kahit po dun sa manifest, kailangan pong i-indicate kung ilang kilo po yung Yes, sir. We know. cargo. ASEC, because of lack of material time sa panayam na ito, gusto ko lang pong klaruhin ito para ho, again, moving forward po, dito po ang ating misyon ay para magawa na po ng paraan ito. Di ba? Opo. Inamin niyo na po yan. Kaya nga dapat dumaan niya, meron niya sa manifesto kasi nga yung kapitan, kwentahin mo yung load mo eh. Hindi ba? At the end of the day, Tama hindi ka po kayo, pwedeng sir. mag-load ng sobra kasi baka mawalan po ng balanse yan, lumubog yung barko. Tanong po namin dito, yung bang weighing bridge dyan talaga sa Zamboanga Port ay pwede ang rolling cargos o pang-bulk lang talaga siya na kargamento? Sir, as of now po, sir, hindi ko masasabi. Yan. But basically, usually dapat po kasama po yung weighing Yes, scale opo. po. Yes, ako nauunawaan ko po sa kayo, ASEC, mahirap po sagutin to eh. Kasi nga dito po, ang hirap dito, yung turuan na naman, di ba? Kasi kung practice yan, na sinasabi ng Marina, practice, nangangahulugan na hinahayaan lang nila. Alam nila na nangyayari yan. Bakit? Kasi ho, ikaw ba, ASEC, napuntahan mo na ba yung Zamboanga City Port mismo? Sorry po, hindi pa po. Ayan, okay. Opo. Kasi ho, baka naman yung weighing bridge doon ng port operator, hindi pa pwede yung rolling cargos. So, naging practice na 50 barko, anumampung barko ha, either Allison yan, Montenegro o anuman, basta naging practice na daw, kaugalian na magkarga ka ng rolling cargo na hindi tinitimbang yung kargamento. Naging practice na ngayon lang may lumubog kaya pinag-uusapan, di ho ba, ASEC?
Tama po kayo, Sir Ted. Basically po, dalawa po ang pwede nating maging rason po dyan. Una po is hindi po pwede yung weighing bridge para sa rolling cargo. O pangalawa po, baka nagtitipid po din po ang mga pahinante po ng mga rolling cargos at may bayad po yata ang weighing bridge kaya hindi na po sila nagpa-power bridge. Yes sir, yes sir. Yung nga po ang atin nga dito, no, alam po natin lahat dito dapat managot. Yung Allison na yan, dapat po lahat ng kanila pong pananagutan, sasagutin po nila yan. Kasi nga mabigat na trahedya ito eh. Buhay pinag-uusapan natin dito pero again mauulit pa ito eh. Hindi ba doon sa sinasabi nyo na naging practice na? So yung naging practice na yon, sino ang dapat managot doon sa maling practice na yon? Actually po, yung mga pagdating po sa marina, pagdating po sa pagproseso po ng mga pagpasok po dito sa mga shipping lines, ang primary responsible po dyan is the ship owner. Pero yung marina po, being the authority, nagre-regulate po sa mga ship owners natin on the safety side, may pananagutan din po ang marina over that po. Opo, yes sir, yes sir. Kasi wala hong duda, may pananagutan ng ship owner. Klarong-klaro po ito. Di po ba? Klaro po yun. Ano po? At sila po'y dapat sumagot dyan sa lahat po ng kanilang haharaping kaso, administratibo or even civil cases, no? Damages. Pero again, doon po sa common practice na yan. Hindi ba? Kung ako yung ship owner, and then yung pong mga nandidiyan in this particular region, may rolling cargo. Okay? Tapos, wala naman pong dinadaanan na weighing bridge. Dadating sa akin yung may dala po ng kargamentong yan. Ano sasabihin ko doon kung sakasakaling gusto magkarga nito, magpipilit po itong mga gusto hong magkargamentong yan, dumaan ka muna doon. Wala nga eh. Hindi pwede. O kaya, ito na yung practice eh. Hindi ho ba? So how do you correct that now, ASEC? Well, what I think we should reform already the standard procedure pagdating dito. We should be strict with the implementation of these procedures. Particularly po dito sa mga safety standards po natin. Ayun nga po, doon pa lang tayo sa weighing bridge sir ha. Wala pa pong ibang pinag-uusapan dito kasi that's very very critical sa isang naglalayag sa karagatan, yung timbang ng kargamento mo. So ito po, nangyari po ito ngayon kaya pinag-uusapan na naman. So dito po sa common practice sabi ng Marina. Okay. Diyan po sa Zamboanga Port, yan ang common practice. Paano po sa port ng Lamitan, Isabela Port, Lamitan, diyan sa Basilan, sa Hulo, sa Siasi Port, sa Sulu, sa Bonggao, sa Tawi-Tawi. Paano po ang kalakaran doon sa mga ports na iyon? Meron ho bang weighing scale doon o wala po? Well, as of now, Sir Ted, I have to tell you the truth, hindi ko po alam kung may mga weighing scale po yung mga puwersa na sinasabi. Ako na po nagsasabi, wala. Kung wala nga yung Zamboanga City na capital ho mismo ng region paano pa kaya dito po sa Bonggao po sa Tawi-Tawi? Paano pa kaya diyan po sa Sulu? Paano pa kaya sa Basilan? Hindi po ba? So back and forth ito. Nagkakarga sila ng mga rolling cargos na hindi tinitimbang ASEC. And that for the longest time, nangyayari ito. So tama po kayo, Sir Ted. I think we should make a regulation wherein we should impose na dapat mandatory na po ang weighing scale pagdating po dito sa mga bagay na ito. Yes, sir. Para to ensure that yung weight po na dapat lang ang may pasok na required lang na pwedeng ipasok po sa mga ating barko, ng ating mga roro. Yes, sir. Opo, yes, sir. And salamat nga po sa panayam na ito para ho lamang magising po tayong lahat na ito nangyayari hindi lang dito sa Southern Philippines. Nangyayari po ito sa maraming ports. Sino po ang operator ng mga ports sa Basilan, sa Sulu at Tawi-Tawi? Yung sa pagdating sa Zamboanga, ang pwede ko pa lang pong i-confirm is the Global Port po. Global Port
Zamboanga Port po. Opo. Pero sino ang operator ng port sa Basilan, sa Sulu at saka sa Tawi-Tawi? If I think it's the Philippine Ports Authority Yes, po. opo. It's PPA. Philippine Ports Authority. Ang PPA ho ba gobyerno? Gobyerno din po. Actually po, na under din po sa akin po. Opo. Ang PPA ho ba ay isang government-owned and controlled corporation? Yes po. Opo. Kumikita po sila, di po ba? Opo, Yes, kumikita okay. din po sila. So meaning, may pera ang PPA. So, pag pinag-usapan po natin ang mga weighing bridge, may investment dyan. May gagamitin kang gamit dyan para timbangin ang mga rolling cargo. So dito po ngayon, sa mga ports na binanggit ko under PPA, in this particular region, for the longest time po, hindi nag-i-invest ang PPA ng weighing bridge dito kahit na alam ng mga taga doon na hindi tinitimbang yung kargamento na isinasakay sa mga roro sa mga islang ito, ASEC. Tama po kayo, Sir Ted. So I think one of the things that we should do really is to find ways on how to invest on these things po, particularly yung mga weighing things po. Opo. Sige, so ganito po sir, kaya nga ho, ako ay nagagalak po na kayo po nandidiyan po ASEC, ano po, para nga malinawan po tayo sa isyong ito, para hindi na maulit yung pong atin dito eh. So kung sakasakali po, ano ho, para ho natin masettle tong issue po ng weighing bridge na ito. Oo. Ano po ang magagawin ngayon ng DOTR para po masiguro na yung mga binanggit kong mga port sa mga islang ito, ngayon, malamang may nagkakarga na naman dyan. Paano po yung pong pagkakaroon ng gantong uri ng infrastructure na kailangan para sa safety po ng mga sumasakay sa barko? Siguro po, I think for your information din, Sir Ted, ang secretary po ng Department of Transportation is a member of the PPA board, which I am the alternative representative po. I will suggest po sa board po na to invest on the weighing bridge po. Opo. Sana nga po yan pong ating prayer, ano po, ASEC. Again, sir, ano po, not for anything else this morning, sa mga nakikinig po sa atin ngayon po, no, sa mga nasa Mindanao, para lang nila maintindihan, oo nga, ito ang sitwasyon. Matagal na po itong trahedya naghihintay na mangyari. Yung overloaded. Kapag po yung sobra, lalo na ho, di ho ba ASEC, kasi po kayo po USEC for maritime, ano ho, di ba ang binabalanse ng kapitan yan, yung kargamento, di ba? Tapos tinatalian yan, may lashing ang tawag doon. Ngayon kapag sobrang bigat, pag sobrang bigat ng truck na may kargamento, nataon ka doon sa yung sinasabi na nangyayari sa karagatan, yung bigla na lang lalaki ang alon. Para ka rin nalulubak. Kapag kumalas, yung isa, kalasan na lahat yan, mawawala sa balanse, lubog ka kaagad. Nagpanik ang mga pasahero, lalo nakadagdag. Hindi po ba? So napaka-importante yung timbangan. Kasi ang lumalabas, yung kapitan, lalabas ng barko kapag puno na, titignan niya yung level ng lutang sa dagat. Yeah. Para sabihin niya, na pwede, kumbaga mano-mano ba, na pwede siyang maglayag. Yan, kumbaga, yan ang nangyayari. Di po ba sa ngayon? So dito po sa pangyayaring ito, dito ho ba, kanino itong negligence? Kasi ito po ay standard sa maritime industry na tinitimbang mo ang rolling isasakay. cargos mo. Pero in this case po, yung trade and commerce sa region na ito malakas. So in this case po, who is negligent? Because you're claiming ngayon sa inyo pong report na may mga negligence na sinasabi. In this case po, who is negligent? Is it PPA? Is it Marina? Sino po? Well, basically po, pagdating po sa pre-departure inspection po, safety inspection, meron din po obligasyon po o mandato po ang Philippine Coast Guard to see to it that all the cargos as well as the passengers are safely on board po, safely on board. Kaya po ng tinitingnan po dapat meron kasing checklist po ang PCG, tinitingnan kung yung lasting na ginawa po ng master ng ship has been done
in accordance with the rules. Mm. Ano po, tinitignan po rin nila kung Opo. merong overloading po ng mga pasahero at Opo. tinitignan po rin nila kung meron pong mga life vest ang mga Yes, sir. tao. Opo. Sufficient Opo. life vest for all the Opo. different Opo. passengers. Opo. Dito po, sige. So dito ho sa mga pasahero, Asek, hindi ho ba kalakaran dyan kapag aalis na yung barko, nagbibilang ng pasahero, di ba? May counter. Opo. Tama? Opo. Yun, sino ho ba ang dapat magbilang? Yun lang pong shipping company o kasama dito yung Coast Guard na nagbibilang o yung pong Coast Guard maghihintay na lang sa report ng shipping company yung kanilang tagabilang may yung counter sa daliri. Yeah. Binibilang niya yun sa barko. So sino po, ano po ang papel doon ng Coast Guard para lang masiguro na okay, sakto yung dami ng bilang ng aking passengers per head count and then kapag lumayag ka na, meron palang mga stowaway kung tawagin o kaya yung rolling cargo pala may mga taong May tao. sakay. Mm. Kasi nga hindi nakabili ng ticket or puno na, nagpumilit sumakay, doon mo na titikitan sa habang naglalayag ka. Kanino po yun dapat? Yan ho ba'y Coast Guard na responsibility na mag-inspection ho actual sa barko? Una po, klaruhin ko lang po, Sir Ted, ang primary countable po dyan would be the ship owner. Sila po ang gumagawa talaga ng head count. Ang trabaho po ng Philippine Coast Guard is the verification of the passenger load. Basically po, kung bine-verify niya po yung manifesto na binibigay po ng ating ship owner o ship liner. Ayun, opo. So kumbaga dito, dapat dito yung ship owner mismo ang responsable at may pananagutan kapag ikaw ay maglalayag ng sobra-sobra sa dami ng iyong allowed na pasahero. Opo. Klaro yan, ha? Klaro yan. Ang ship owner po ang may responsibility. Ang Coast Guard, ano ho ba siya? Nakaupo lang sa opisina, dadaan yung papel, pipirmahan niya yung clearance, o yung Coast Guard, meron din siyang responsibilidad na puntahan yung barko, Actual. umikot-ikot doon, alamin kung Inspection. mukhang parang mas maraming pasahero ngayon. May ganun ho bang responsibility ang Coast Guard o ito ho'y purely ministerial lamang? Hindi po. Kailangan po puntahan nila at makita nila kasi sila po ang may mandato to verify yung passenger load. Hindi lang po kung ano po ang binibigay po ng ship owner or ng ship. Ay yun na po, pipirmahan niya lang po. Hindi po hindi lang po sa table approval lang po to. They have to see to it that all yung kung ano po nakasulat sa manifesto is tama po. Opo. Sige po. So, Asek, ano ho bang dapat na gagawin ng ship owner, regardless kung anong kumpanya po kayo, kapag during the voyage, may mga hindi nasama sa manifesto. At pagkatapos po hindi nasama sa bilang at sila obligadong tikitan doon, di ba? Doon ka na magbabayad ng pamasahe mo habang bumabiyahe. Ano po ba ang doon? Meron ho bang panuntunan po ang marina doon o ang DOTR kung ano ang dapat na gawin nung pahinante ng barko? Actually po, meron pong panuntunan po ang marina po regarding po dyan. At it is really not allowed for the ship owner to issue tickets on board. Ang kailangan po kasi under the marina rules po, kailangan na-issuehan muna ng ticket bago po makapag-board sa barko. Opo. Kumbaga, no ticket, no boarding. No ticket, no boarding. Tama po kayo, Sir Ted. Opo. Pero kapag sakay na yan ng barko, hindi mo naman pwedeng ihulog yan sa dagat, di ba? Kapag sakay na siya ng barko, paano kaya yun kung may mga stowaway? May mga ganyan po kasi May sa mga barko. sumiksik. Paano po yun? Pag ganun po, usually po, kailangan pong ibaba po sila sa next port of yung next port na bababaan po nila. Kasi they have to and also they have to report that to Marina as well as PCG.
Opo. And then sa Coast Guard para po. Sige, kasi nga po, wala ho masyadong mahabang oras ngayon. Okay, so ASEC, uulitin ko po yung aking mga binanggit nga po na mga other ports no, than Zamboanga, yun po ang sitwasyon. And ang binabanggit nga po na ito po ay naging kalakaran na. So Practice. ano po ngayon ang gagawin kaya ho ng kagawaran, lalo na po doon sa mga ibang mga lugar na may mga ports at nagkakarga po ng rolling cargos nga na hindi na po natitimbang. Ano po ang aasahan natin ngayong reforma po moving forward na hindi na nga po ito maulit po, ASEC, please? Unang-una po siguro, number one, sa Marina po, to really be stricter in the implementation po ng mga standard operating procedures po ng pag-load po ng mga pasahero as well as mga cargo. Kasi po, napaka-importante yun kasi kaya kailangan pong maging stricto po sila. At pangalawa po, siguro I will request the management of Philippine Ports Authority to invest more on the weighing bridge para po ma-implement po natin yung tamang procedure pagdating po sa loading ng mga pasahero at mga cargo. Opo. Kasi din po, it's a shared responsibility. Hindi po lamang ito ng PPA, di ba? Ng Coast Guard at Opo. maging ng ship owners at maging doon sa mga pasahero. Yung pong sinasabi din ng mga pasaway at matatapang na pasahero na kapag nandidiyan na po't Opo. nagkakarga at nagkaroon ng pag-question at galit at may mga pagbabanta, mahirap din po sa ganung sitwasyon. Kaya po nangyayari nga itong mga gantuhong uri ng trahedya kapag po may mga hindi sumusunod sa mga patakaran. Sige po. So ASEC Villamor Ventura Plan, salamat sa inyo pong panahon at baka pwede ho kami makakuha po ng update po. Ano po, sir, please, kapag meron na ho kayong pinakahuling balita po tungkol sa reformang ito at sa mga gagawin po ng DOTR para po sa pananagutan ng mga dapat na managot sa kasong ito. Maraming salamat, Sir Ted, sa pagkakataong maipaliwanag yung mga ginagawa namin dito sa Kagawaran at Marina PCG. So basically po, yung opisina ko po is always open to any questions and updates po pagdating po dito sa mga dapat namin gawin, lalo in response po dito sa insidente ito. Rest assured, Sir Ted, that my office is always open. Pwede po kayong tumawag lang po sa akin pagdating. Opo. sa At mga updates na At gagawin kami po ASEC sa aming pong programa, sa aming palatuntunan ay bukas po lagi para magamit po ang aming pong medium sa pagpapalagana po ng informasyon na makakatulong po sa maritime industry. Salamat po ASEC at mabuhay. Salamat, Sir Ted. Salamat po. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo